So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa isang post ni Kuya RC na sabi niya, tatanggapin ni Nini lahat ng tulong na ibibigay nyo, pero never niyang susundin mga kagustuhan nyo, lalo na pag alam niyang mali. So, in short, para sa akin, yun ang tinatawag nating paninindigan. Ibig sabihin lang nun, alam ni Rachel ang ginagawa niya. Alam niya ang tama at mali, of course, at alam niyo dapat both sides ang limitasyon niyo. 'Di ba? Anyways, ang tanong, may sponsors ba na diktador? Oo. Depende sa iyo. Kung hayaan mo kasi, magiging ano talaga yan. Yun yung sinasabi nga natin, walang manluloko or walang manluloko kung walang magpapaloko. Diba? Unang-una kasi, ang unang senaryo naman kasi dyan, magbibigay like for example, 10K, 20K, o sige, ibigay mo to kay Cordapia. O, diba? So, sunod ka lang kasi ikakabuti naman kay Cordapia. The next, merong another 20K, ibibigay mo to kay Nel. O, ganyan. Like for example. And then, later on, magiging close na kayo, mas magiging komportable na kayo, mas magiging komportable na siya sa'yo. Akala niya, okay na lahat kung ano-ano na lang yung sasabihin niya o ipapagawa niya sa'yo. Pero maganda din na ipapaalam niya sa kanya kung like for example, na lalo na kung labag na sa kalooban mo, sumobra na, hindi na rin naman na maganda sa pakiramdam, mas maganda rin na prangkahin mo siya na dapat ganito, ganyan. At mag-meet kayo sa gitna kung ano man ang mapagkasunduan nyo. 'Di ba? Para hindi masayang yung nabuong relasyon. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng sponsor now and then basher later. Kasi nagkakaroon ng hindi pagkakunawaan na imbis na pag-uusapan or mapag-uusapan pa, ay pinairal yung pride at mamarkahan ka na agad na ang sama-sama mo, ganito ka, ganyan ka. 'Di ba? In the first place, sa mga sponsors dyan, sa mga future sponsors, dapat alam nyo na tao yan, hindi yan perfecto. Talagang sa isang araw, magkakamali yan, 'di ba? Minsan padalos-dalos ng decision yan. Minsan baka hindi mo pa magustuhan. Pero I believe kasi always na nadadaan yan sa magandang pag-uusap talaga, 'di ba? Lahat naman ng relasyon, kahit anong klaseng relasyon, talagang magkakaroon ng conflict, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng hindi pagkakanawaan because yun yung way para mas magiging closer kayo or mas makilala nyo pa ang isa't isa, 'di ba? So, sa post na to ni Kuya RC, talaga namang agree ako diyan. Kumbaga, ipaparamdam mo lang sa mga sponsors mo na you know better or alam mo yung ginagawa mo, 'di ba? They can suggest, pero kung sumubra na yung suggestion nila, you can din naman, pwede mo namang i-decline yung mga request nila, 'di ba? Or mag-usap kayo ng masinsinan at pag-usapan nyo kung ano ba ang gusto ni Rachel or ni Dodong or kung kaya ba niyang mag-adjust din. 'Di ba? Para maiwasan ng mga sumpa-sumpa na ganyan, 'di ba? Kasi in the first place, nagmamahala naman kayo, 'di ba? Unang-una, bumilib ka naman 'yan, kaya ka lumapit para mag-sponsor. Unang-una, nagtiwala ka niyan. Yun nga lang, bilang isang tao, minsan talaga hindi perpekto. Nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng mga desisyon na hindi masyadong pinag-iisipan, tapos na-disappoint ka, na imbis na pag-usapan nyo, naging problema pa. 'Di ba? So, actually, matagal na tong problema or matagal na tong usapin na sa community ng Rochelle noon pa man. Ang sponsors, ngayon, tapos magiging problema later. 'Di ba? Dahil sa hindi nasunod, dahil sa mga request na ganito, ganyan, sumama ang loob. 'Di ba? Hi. Mahirap naman kasi na ano bang dapat kapag may mga sponsors na tinatawag na mga diktador? Unang-una kasi, magiging lang naman yan, magiging diktador or panay-request lang naman yan sa'yo kapag unang-una ay pinagbibigyan mo, 'di ba? Pangalawa, tatlo, ganun. Ayan, 'di ba?
Parang ano naman yan, naniniwala ako sa mga titas ni Langga ngayon, sa mga atis niya, sa mga ninang, sa mga mamamahan niya, ganyan. Darating talaga yung araw na medyo ma-disappoint kayo sa isa't isa, na magkaroon ka ng conflict, magkakaroon ka ng... Kasi doon yung makilala lalo ang isa't isa. 'Di ba? Dapat magsama-sama kayo dyan na through thick and thin. Kasi wala talagang perfecto na tao. 'Di ba? Minsan, makapag-decision silang ganito, ganyan, hindi mo magugustuhan. Pero dapat mag-meet kayo sa gitna or paliwanag yung isa't isa, ganon. Pero may mga sponsors din na siguro, kung sa tingin mo na talagang sobra-sobra na siya, hindi mo na talaga siya gusto, hate mo na talaga siya, parang hindi ka na nagtitiwala, iwan mo na lang, di ba? And wala na dapat na hate, tapos umabot pa kayo sa sumpa-sumpaan na hindi na maganda. 'Di ba? And mas stress lang kayo diyan. Or 'di ba? Para makatulog kayo parehas ng maayos. Kasi pag umabot pa kayo sa pasumpa-sumpaan, parang hindi naman na maganda, 'di ba? So sana maiwasan yung mga ganyang pagkakataon, mga ganyang pangyayari kasi parang so unhealthy para sa isang community na umabot sa sumpa-sumpaan na ganyan, na instead of aangat kayo or gusto mo mas dadami pang matutulungan sa kanila, matutulungan nila, pero ayun, nag-aaway-away pa. Pero wala naman talagang perfectong community din. Kahit saan naman na community may mga problema. 'Di ba? May mga diktador, sari-sari 'yan. May mga sponsors naman na banayad lang, smooth lang. Sige lang, ikaw bahala. Nagtitiwala ako sa iyo, loady kita, ganun. May mga sponsors naman na very specific. Okay lang din naman 'yon, 'di ba? Basta 'yun, okay yung post na 'to, para sa akin ay it explains everything na talaga, na tatanggapin ni Rachel, ni Langga, ang lahat ng tulong na ibibigay nyo, syempre naman. Pero never niyang susundin yung mga kagustuhan nyo, lalo na kapag alam niyang mali na, lalo na pag sumubra na, lalo na kapag hindi na magaan sa kalooban niya, 'di ba? Or pag-uusapan nyo lang yung mga bagay-bagay, tapos mag-adjust kayo parehas, ganun. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, ilang community na kami, pero common problems talaga ang mga sponsors, 'di ba? Nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng away, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ganyan. Yung iba mga sponsors, bigla na lang aalis. Yung iba naman, instead na manahimik na lang at sige na lang, magiging kaaway mo pa, magiging basher mo pa later on. Yun yung isa sa mga pinaka-worst na mangyayari, 'di ba? Or yung iba pang mga sponsors, unang-una, you feel blessed, 'di ba? Blessing yan sila talaga. Consider them blessings, and then later on magiging kalaban na. Kasi yun, uso ngayon ang wak, ganun. 'Di ba? Offer sa pera, nadadala, ganun. Pero I know naman sa Rochelle community na hindi naman sila abot sa ganyan na mawawakwak, kasi na yan sila, sulit na sila sa community na yan. Alam na nila nga yung tama at mali, alam na nila yung ginagawa nila. At alam na ni Langga at ni Dudong kung paano iikutin ang buhay dito sa Sukmed, lalo na dito sa YouTube, 'di ba? So sa community na yan, I think hindi uso yung wak. Ay nako. Well, ayun na lang. Stay strong na lang stay strong na lang Langga, Rachel and Dodong. Focus na kayo sa ginagawa nyo. Kung sa tingin nyo na hindi na maganda yung ginagawa niya, let it go. 'Di ba? Kasi mabigat din sa damdamin or sa pakiramdam kapag ipipilit mo, 'di ba? Tapos siya lang masaya tapos ikaw hindi. So, ayan lamang guys. Salamat sa panonood. Sana meron kayong naiintindihan sa paliwanag ko. Bye-bye na muna.